Magandang umaga, ito na ang ating update sa lagay ng ating panahon. Patuloy nating mararanasan ng epekto ng Northeast Monsoon o yung malamig na hangin amihan na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil sa amihan, makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng kaulapan na may light rains o yung may hinang pagulan sa eastern section ng Pilipinas. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pagkabon na dala ng hanging amihan. At sa kasalukuyan, may pa rin chance na may posibleng mamor pumasok na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang sa 5 araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa amihan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan sa eastern section ng Luzon. So sa mga rehiyon yan ng Cordillera, Cagayan Valley, pati na rin sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon at sa buong Bicol Region. For Metro Manila and the rest of Luzon ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. May mararanasan pa rin tayong mga mahihinang pag-ulan o pag-ambon na dala ng amihan for the next 24 hours. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, dito rin sa eastern sections of Visayas at Mindanao, makakaranas po tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan. Bulso din yan ng amihan. Particular ito sa mga regions ng Eastern Visayas, sa rehiyon ng Caraga at sa buong Davao Region. For the rest of Visayas, rest of Mindanao, pati na rin dito sa area ng Palawan, ay fair weather conditions rin po ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may chance pa rin ng mga pag-ambon o light rains na dala pa rin ng hanging amihan. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan ngayong araw, sa kasalukuyan may nakataas pa rin tayong gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa. Dito sa Seaboard of Southern Luzon, sa mga areas or sa mga baybayin ng Camarines Sur, Catanduanes, sa area ng Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa Masbate, kabilang na dyan ang Ticao at Burias Islands. May gale warning rin nakataas sa southern coast ng Occidental Mindoro, southern coast ng Oriental Mindoro, sa isla ng Romblon, at dito sa area ng Palawan, kabilang na dyan ang Calamian, Cuyop, Talayaan at Cadayancillo Islands. Sa bahagi ng Visayas, may gale warning pa tayo nakataas sa mga seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa southern coast ng Negros Oriental, Negros Occidental, sa bahagi ng Guimaras, Iloilo, Tapis, Aklan at Santique. Sa seaboard sa mga Mindanao, may gale warning na nakataas sa mga dagat baybayin ng Dinagat Islands, sa lalawigan ng Surigao del Norte, kabilang na dyan ang Siargao at Bucas Grande Islands, sa area ng Surigao del Sur, sa eastern coast ng Davao Oriental at sa mga seaboards ng Zamboanga del Norte. Kaya sa ating mga kababayang nangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil patuloy tayong makaranas ng maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day ay extended weather outlook sa mga penisyudad ng ating bansa, buong Luzon mararanasan pa rin ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon for the next 3 days. So particular dito sa areas ng Northern at Central Luzon, sa mga syudad yan ng Metro Manila at Baguio City, makakaranas pa rin tayo ng maaliwalas sa panahon for the next 3 days, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pagkambon na dala ng amihan. Inasahan natin na magpapatuloy yung mga kaulapan na may mahinang pag-ulan sa eastern section ng Southern Luzon. So sa rehiyon niya ng Bicol Region, particular na sa syudad ng Legazpi City. Inasahan pa rin natin yung mga kaulapan na ito na posible mag-persist for the next 3 days. Mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Miyerkules sa January 31. Sa bahagi naman ng Visayas, bukas, araw ng Lunes, inasan pa rin natin ang epekto ng malamig ng hanging amihan. Sa nabanggit na lugar, mas mataas pa rin yung chance ng mga kaulapan at pag-ulan sa central at eastern sections ng Visayas. Pagsapit naman ng Martes, January 30, hanggang sa Miyerkules, January 31, dahil sa posible epekto ng trough extension ng isang low-pressure area na posible mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakuluwat, pagkimlat dito sa area sa Metro Cebu at sa Tacloban City. So sa malaking bahagi pa rin ng Central at Eastern Visayas, makaranas tayo ng mga mataas na chance ng pag-ulan sa mga nabanggit na araw. Magpapatuloy yung fair weather conditions o yung maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas. So sa rehiyon yan ng Western Visayas, sa area ng Iloilo City, fair weather conditions pa rin po ang ating inaasahan for the next 3 days. May chance pa rin naman na light rain sa dala ng amihan sa araw ng Lunes at Martes. At inaasahan na natin yung tataas ang chance ng thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Pagsapit ng Miyerkules, kakibat niyan ng panghina ng ating hanging amihan. Sa bahagi naman ng Mindanao, simula bukas araw ng Lunes hanggang sa Wednesday. So for the next 3 days,
Makakaranas na tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulong at pagkinlat sa malaking bahagi ng Davao Region. So dito sa Metro Davao area, bunsod yan ng trough o yung extension ng isang LPA na posibleng ang mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pati na rin dito sa area ng Northern Mindanao, makakaranas na tayo ng mga pagulan na dala ng trough na ito. Pagsapit naman ng Martes hanggang sa Merkules. So sa mga areas na ito, sa northern or sa central at eastern sections ng Mindanao, maging handa tayo at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. Inasahan naman natin na bukas araw ng Lunes or at least for the next 3 days, rest of Mindanao kasama na dyan ang Zamboanga City ay makakaranas pa rin ng maliwalas sa panahon. May chance na muli tayo ng thunderstorms sa hapon ng sa gabing bukas dahil inaasahan nga natin ang bahagyang paghina ng epekto ng amihan, particular dito sa area ng Mindanao.